Wala kang libalayan. So, ugaw pa dyan kayo. Hagdi lang. Lakaw na. Para 10 tala akong bitbiton. Hi mga langga, sa mga bago po sa page ko. Ako po si Mami Rain, a solo parent to 3 boys who dad grew a pair of wings way back 2019. And this is my solo parenting journey. Gano'n na safety pin? Ano na yung safety pin? Gas. Naguba ni mo? Pinalan. What happened? Did you try to open it? Yes. Nya. Sapantay na. So nagpunta ako that day sa school na Isaiah, which is Aiki's previous school also. We went there to watch the Grand Recital for SPA, which is short for Special Program in the Arts. Bale, it's a showcase for the talents of the students who are studying under the said curriculum. Maaga kami nagpunta doon, kaya we were able to catch the first show. But usually, mas madaming nanonood dun sa second show, which is later that night. Siguro mga 7. And while we were there, bigla kong naalala kung gano'n kami ka-busy this time last year. Kasi alam ko na, ikwento ko na ng madaming beses, but Ike is also a graduate of this school. Yes, under the said curriculum with visual arts as his specialization. So, bali this time last year, ang dami din niyang ganap. Andun yung cosplay, yung exhibit, and of course, the grand recital itself. Medyo busy-busy din talaga kami last year. Nasaga din talaga yung pagka-stage mom ko that time kasi before that, he also joined Mr. and Miss Intramurals. So, ayun lang, medyo nakaka-miss lang. And oh, there's Rizel. She is also part of the SPA curriculum under Media Arts. So, ayan nga, dumating na si Kael. Ang sabi ko kasi doon na siya dumiretso pagkagaling niyang school at wala kang tao sa bahay. So, after the show, dumiretso na kami sa kanilang exhibit. So, una naming pinuntahan yung exhibit ng mga Media Arts students. And here we are sa kanilang showroom, kung saan nakadisplay yung mga output ng mga Media Arts students, grade 7 and grade 8, if I'm not mistaken. At eto na nga yung ilan sa mga outputs ni Rizel. Ang gaganda, diba? So, imagine what these kids can do in like 5 to 6 years from now. Oh my God! Agi cute dito. Nice lagi ni ate. Actually, madami pang mga gandang outputs. Di ko lang na-videohan lahat. So, ayan nga. Kulitan lang sila ng kulitan. So, after there, dumiretso na kami sa exhibit for visual arts. Dito naman nakadisplay yung mga obra ng mga future national artists of the Philippines. So, kwento ko lang. Alam niyo bang pangarap kong mag-fine arts before when I was in college? Kaso di afford ng parents ko, pang mayaman lang daw kasi yun. And I somehow agree kasi sobrang mahal talaga ng mga painting materials. Anyway, nakita namin yung mga output ni Aiki from last year. Nakadisplay pa din doon sa exhibit nila. Bale, 3 lahat yung paintings niya. Ayun pa yung 2 sa baba. By the way, I was expecting him to take these paintings home last year. Pagka-graduate niya ng junior high, pero ang sabi niya, hindi daw niya iuuwi. Iiwan daw niya sa school. Parang legacy ba, ganun. At that time, parang ang sabi ko, sayang naman, ganun. But now, I realized that he did the right thing. Kasi hindi naman kasi compulsory. Voluntary lang kung iuuwi mo yung artworks mo or iiwan mo sa school. At somehow, naintindihan ko kung bakit ganun yung naging desisyon niya. Kasi masarap sa feeling yung every time pupunta ka sa alma mater mo, yung every time na pupunta ka sa exhibit nila, makikita mo yung mga old outputs mo, nakalagay dun. It somehow feels nice. Somehow it connects him to his old school. So, ayun, at pagkatapos makapag-merienda sa cafeteria, lumabas na din kami ng campus. Kasi pupuntahan pa nga namin si Aiki. Pero ayan nga, at nakahirit pa nga ng proven sa labas. Tamang kain muna sila sa Gedli habang nag-aantay kami ng jeep. So, bali, papunta kami that time dun sa park kung saan nagpipaint sila Aiki. We're going to check on him and at the same time, dadala namin siya ng tent kasi magsisleep over sila dun. But before that, dumaan muna kami ng Crispy King para makapaghapunan. Kasi past 6 na din kasi that time at walang binibentang food doon sa park kung saan nandun sila Aiki. So ayan nga, sobrang dilim na nung nakarating kami sa park. Kaya nga medyo nag-worry ako when I first learned that they're going to do a sleepover here. Kasi madilim yung lugar, saka medyo malayo siya sa kabahayan. So medyo tahimik talaga siya kapag gabi. Pero may mga security guards naman daw. At saka kasama naman nila yung coach nila kasi ang sabi ko hindi ko siya papayagang mag-sleepover kapag sila-sila lang. So ayan nga, at nag-overtime na sila. They only have like 2 nights before the final judging. And as I've said dun sa past vlog ko, medyo late sila nakapag-start. Kaya ayan, at kailangan nilang habulin. Hi, Ian! They only had like 2 nights left, pero ang dami pa nilang kulang that time. Ang sabi ko nga, dapat nagdi-details na lang sila this time, but then, oh well, things are not going according to plan. So parang ang naging goal na lang is yung matapos na lang talaga yung artwork before the judging. Na! Talungan ko! Kasi ko, oy. Sabi ng support system, oy nga. So, ayan nga, at nakita yun na din yung tent. Excited si Baby Ria na itry kasi Princess Castle daw. Abay, balak pa yatang dito matulog.
Medyo excited din si Aiki kasi first time niya ito makapag-sleepover, as in never pa niya na-try makapag-sleepover sa labas. Hindi ko naman kasi sila pinapayagan makapag-sleepover without any valid reason. So mga bandang 9, umuwi na din kami. Buti na lang at nasundo kami ng husband ng friend ko kasi mahirap na mag-commute kapag ganitong oras. Punuan na talaga. Tapos ayun at dumaan sila ng Jollibee drive-thru kaya nakahirit ng french fries ang mga bagets. Alam niyo bang I feel weird this time? Kasi nung pauwi na kami, saka pala nag-sinkin sa akin na ay kaming tatlo lang pala yung uuwi. Di pala kasama si Aiki. Parang ganun ba? And sabi ko nga, it was the very first time na nag-sleepover si Aiki sa labas. So somehow, it kind of feels weird. Yun. So, thank you for watching our video and please do us a favor and hit like, share, and subscribe, and follow. And of course, kita-kita sa sunod ng mga vlog. Bye-bye!